Bihira na lang po siya tumatawag sa amin at nagagalit po siya kapag tinatanong ko kung bakit. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe na mula sa ating sender na si Ma'am Julie from Iligan City. At ito ang sabi niya. Hi Kuya, magandang gabi po. Ako po si Julie from Iligan City. 32 years old, may asawa na po at 2 anak. Tanong ko sana Kuya kung paano po malaman kung mayroong ibang babae na ang mister mo. 3 years na kasi Kuya ang nakalipas at wala na yatang balak ang asawa ko na umuwi dito sa amin. Nagtatrabaho po kasi siya dyan sa Maynila bilang isang security guard. Yung pinapadala niya kasing pera sa amin simula last year November, 3,000 na lang po isang kinsinas. At hindi na siya masyadong tumatawag sa amin. Hindi tulad nung bago pa lang sa dyan sa Maynila, pag out niya sa trabaho, araw-araw tumatawag pero ngayon, mabuti na lang kung makatawag siya 2 beses sa isang linggo. Kapag tinatanong ko kung bakit, nagbabago siya, nagagalit po siya sa akin. Kulang po kasi yung perang pinapadala niya sa amin at sa mga anak niya. Kaya gusto ko sanang malaman Kuya kapag nagluluko na ang isang mister. Maraming salamat Kuya, ingat po palagi, okay? Ma'am Julie ng Iligan City, magandang araw po sa iyo ma'am. At shoutout na rin po ako sa lahat ng taga-Iligan, mayong adlaw sa inyong tanan. At diretso na tayo sa tanong mo ma'am, kung paano ba malalaman kung ang isang mister ay nagkakaroon na ng ibang babae. Para sa akin, napakaraming sinyalis ma'am na ang isang lalaki ay nagkakaroon na ng iba. Pero para mas malinaw, dito tayo mag-focus ngayon sa mga napansin mo na pagbabago. Common kasi ang mga ito lalo't long distance relations po kayo. Unahin natin ma'am itong sinabi mong mas bumaba ang pinapadala niyang pera sa inyo. Kung hindi naman ganito nung una, pagdating niya dito sa Maynila, nakapagpadala naman siya ng maayos sa inyo. Pero biglang nagbago ito at walang malinaw na dahilan kung bakit nangyari ito, pwede na nating sabihin na isang sinyalis ito na ipinagagamitan na siya ng iba sa pera niya, kaya nagawa niya ito sa inyo. Isa na dito na dahilan, baka nga nagkaroon na siya ng ibang babae sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. May katagalan na kasi ako dito sa Maynila ma'am, kaya hindi bago sa akin ang ganitong pangyayari. Kasi hindi naman pwede dito sa Maynila na kapag nagkakaroon ka ng babae ay yung babae ang gagastos sa isang lalaki. Bihira ito mangyari dito. At sabi mo hindi na siya masyadong tumatawag sa iyo. Kung dati naman ay nagagawa niya na tawagan ka pagkatapos ng duty niya, tapos ngayon bigla na lang nagbago siya at hindi niya magawa ito, masasabi kong isang sinyalis na naman ito na may kinakatakutan siya na iba kapag tumatawag siya sa iyo, lalo na kung nasa bahay na siya o nakauwi na siya galing sa trabaho. Pwede na nating isipin na baka nga ang taong ito ay may kinakasama na sa bahay niya. At hindi lang yan, alam mo ba kapag ginawa ito ng isang lalaki, ang biglaang pagbabago niya sa isang babae at pinaparamdam niya talaga sa iyo, isang hudyat ito na ang lalaking ito ay handa na kung sakaling bibitaw ka sa kanya. O sabihin na natin na hinihintay ka na lang na ikaw mismo ay bibitaw sa relasyon nyo. At sabi mo kapag tinatanong mo siya kung bakit marami na ang nagbago sa kanya, nagagalit siya sa iyo. Sinyalis din ito na may ginagawa na siya na against sa relasyon nyo o sabihin na natin na nakagawa na siya ng panluloko laban sa iyo. Common na common ito sa mga kalalakihan. Kasi kung wala naman siyang tinatago, bakit siya magagalit? Kung magtanong ka, karapatan mo naman yan bilang isang asawa. Kaya ito po ang payo ko sa inyo ma'am. Dahil wala naman tayong ebidensya. Ngayon, kung gusto mo talagang malaman kung mahalaga ka pa ba sa mister mo, subukan mo siyang kausapin na umuwi na lang siya dyan sa inyo. Total, hindi naman sapat ang binibigay niya na pera sa inyo, ang layo niya pa. Kumbaga, ang pera na pinapadala niya sa iyo, naniniwala ako na kaya lang kitain yan dyan sa probinsya niyo. Kaya wala na siyang dahilan na lalayo pa. Ngayon, kung hindi siya uuwi sa maayos na pakiusap mo sa kanya bilang asawa, ibig sabihin may tao na siya na pinagkakawilihan dito sa Manila. Pero huwag kang susuko, try mo itong isang paraan para malaman mo kung mahalaga ka pa sa kanya. Sabihin mo sa kanya, kung hindi ka uuwi, mas mabuti siguro maghiwalay na lang tayo. Dito mo malalaman kung mahal ka pa ng mister mo. Kasi kapag hindi ka pipigilan nito at yung tipong maramdaman mo pa na okay lang din sa kanya na makipaghiwalay ka,
ito na ang time na napatunayan mo na lahat ang iniisip mo patungkol sa mister mo ay totoo. Malamang mayroong babae na nagpapasaya sa kanya. Hinihintay ka na lang na ikaw mismo makikipaghiwalay sa kanya, tulad ng nabanggit ko sa una. Kasi kung mahal ka pa ng mister mo, aawatin ka niya at hindi niya hayaang masira o mawasak ang relasyon nyo. Yan ang lalaking nagmamahal. Pero kung hindi na niya ito gagawin, masasabi kong tuluyan mo na habang bata ka pa, kasi hindi na rin maganda ang magiging takbo ng relasyon nyo. Maghihiwalay din kayo bandang huli. Tulad ng sabi ko, maraming sinyalis ang isang lalaki na nakagawa na ng kalukuhan sa misis nila. Pero itong payo ko ay base lang din ito sa iyong problema. Sa huli, ikaw pa rin naman ang masusunod kung ano ang magiging desisyon mo. Sana ma'am, kahit papano ay makakatulong itong payo ko. Maraming salamat po sa tiwala. Paalam.